Kumusta po kayo? Aminin po natin, wala nang masasarap pa sa amoy ng bagong luto at mausok na kanin, o kaya naman ay yung mainit na pandesal sa umaga na isasawsaw sa kape. Pero alam ko rin po ang kasunod niyan, ang kaba. Ang kaba na baka pagkatapos ng isang kainan, biglang tumalon at mag-spike ang inyong blood sugar. Minsan po, parang nakaka-depress na, di ba? Ang marinig sa doktor na, bawal na ang kanin, bawal ang tinapay, iwasan ang patatas. Parang sinabi na rin po nila na, bawal na nating i-enjoy ang buhay. Marami sa inyo ang nagtatanong, Doc Reyna, wala na ba talagang paraan? Habang buhay na lang ba akong hihigop ng sabaw at titingin sa ulam? Huwag na po kayong malungkot dahil may magandang balita ako sa inyo. Batay sa mga bagong pag-aaral, hindi nyo po kailangang tuluyang talikuran ang mga pagkaing mahal nyo. May mga gintong teknik tayong natuklasan para makakain nyo pa rin ang mga ito nang hindi nagugulat ang inyong katawan. Sa video na ito, hihimayin natin ang science kung paano magiging safe ang inyong carbs. Kaya Nay, Tay, ihanda na ang inyong listahan. At bago tayo magsimula, pakiclick naman po ang like at subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa ating mga tips. Health is wealth, kaibigan. Tara na sa gintong gabay, si Aling Nena at ang kalahating platong lungkot. Kanin. Dahil sa sobrang takot ni Aling Nena na tumaas ang kanyang sugar, halos mag-utom na siya. Ang ending? Nanghihina siya sa hapon, nahihilo, at lalong nagkakaroon ng matinding cravings sa gabi. Yung tipong dahil hindi siya kumain ng kanin sa tanghalian, mapapakain naman siya ng biskwit o kakanin bago matulog. Nay, Tay, baka marami sa inyo ang nakaka-relate kay Aling Nena. Akala natin ang pag-iwas ay ang tanging solusyon. Sabi ko sa kanya, Aling Nena, hindi po tayo kailangang maggutom. Ang sikreto ay hindi lang sa kung ano ang kinakain mo, kundi sa kung paano at kailan mo ito kakainin. Dito ko siya tinuruan ng ating gintong diskarte. Noong una, hindi siya naniwala. Sabi niya, Doc, sigurado ka? Pwede akong kumain ng patatas o kanin basta susundin ko ang steps mo? Makalipas ang 2 linggo, bumalik siya sa klinika. Ang kanyang mukha? Maaliwalas na. Doc, sabi niya, ang galing! Hindi na ako laging gutom. At noong nag-check ako ng sugar pagkatapos kumain, hindi na siya tumalon tulad ng dati. Ang dating kalahating platong lungkot, naging platong puno ng pag-asa. At yun po ang gusto kong ituro sa inyo ngayon. Magkakagabay, gaya ni Aling Nena, gusto ko pong ma-enjoy niyo muli ang inyong pagkain ng walang halong kaba. Kaya makinig po kayong mabuti dahil hihimayin na natin ang unang step, ang tinatawag nating resistant starch. Paano nga ba nagiging magic ang kanin kapag pinalamig? Alamin natin yan sa susunod na bahagi. Nay, Tay, dumako na tayo sa ating unang sikreto, ang tinatawag na resistant starch. Alam niyo ba na ang kaaway nating asukal sa kanin, patatas at pasta ay pwedeng magbago ng anyo? Isipin niyo po ang kanin na parang isang kalsada. Kapag bagong luto at mainit pa, ang kalsadang ito ay parang expressway. Dire-diretso at mabilis ang pasok ng asukal sa inyong dugo. Yan po ang dahilan kung bakit pagkakain nyo, biglang nginig o taas ng sugar. Pero heto ang gintong teknik. Kapag ang nilutong kanin o patatas ay pinalamig natin sa loob ng refrigerator sa loob ng 2 hanggang 24 na oras, nangyayari ang isang magic. Ang mga asukal o starch dito ay nagiging resistant. Ibig sabihin, nagiging matigas ang kanilang structure. Parang ang expressway kanina, nilagyan natin ng maraming humps at checkpoint. Hindi na siya kayang tunawin agad-agad ng inyong tiyan. Ang tawag dito ay retrogradation. Dahil resistant na ang starch, hindi ito nagiging asukal sa maliit na bituka. Sa halip, dumidiretso ito sa inyong large intestine kung saan kinakain ito ng good bacteria sa inyong tiyan. Nay, Tay, hindi lang natin pinabagal ang taas ng sugar, pinakain pa natin ang mga sundalong bakterya na nagpoprotekta sa inyong bituka. Nakatipid na tayo sa gamot. Gumanda pa ang inyong panunaw. Ngayon, alam ko ang tanong nyo. Doc Reyna, ayaw ko naman ng malamig na kanin. Parang hindi masarap kumain. Huwag kayong mag-alala, Tay. Ang maganda rito, kahit i-reheat o initin nyo muli ang kanin sa kalan o microwave, nananatiling resistant ang starch nito. Ibig sabihin,
Pwede nyo pa rin kainin ang kanin nyo ng mainit-init. Basta dumaan muna ito sa proseso ng pagpapalamig sa ref. Isang mahalagang paalala lang po, huwag nyo itong iiwan sa labas o sa lamesa lang. Kailangan po ay sa loob ng refrigerator para maging safe at hindi mapanis o pamahaya ng bakterya. Ito ang simpleng paraan para ang paborito nyong kanin ay hindi na maging kaaway, kundi maging kakampi na sa inyong kalusugan. Pero Nay, Tay, hindi lang pagpapalamig ang solusyon. Mayroon pang isang paraan para lalong mabantayan ang asukal bago pa man ito pumasok sa inyong sistema. Ito ang tinatawag kong balutin ng fiber. Paano nga ba dapat ang pagkakasunod-sunod ng subo? Yan ang ating tatalakayin sa susunod na bahagi. Mayroon din tayong tinatawag na armor o ang balot na fiber at protina. Nay, Tay, dumako na tayo sa step 2. Ang tawag ko rito ay pagbalot ng fiber at protina. Isipin niyo po ang inyong tiyan na parang isang pintuan. Kapag ang unang pumasok sa pintuang yon ay ang hubad na carbs, tulad ng kanin, pandesal o cracker, wala pong haharang sa kanila. Mabilis silang tatakbo papunta sa inyong dugo at doon na po magsisimula ang spike ng inyong asukal. Pero, paano kung lagyan natin ng bantay ang pintuan? Dito papasok ang tinatawag nating food sequencing o ang tamang pagkakasunod-sunod ng inyong kinakain. Ang sikreto, Nay at Tay, ay huwag hayaang maunang pumasok ang kanin. Kailangan nating unahin ang ating armor o ang ating protina. Ang unang dapat pumasok sa inyong bibig ay ang gulay. Bakit? Dahil ang gulay ay mayaman sa fiber. Kapag ang fiber ang unang nakarating sa inyong bituka, gumagawa ito ng parang malapot na lambat sa dingding ng inyong tiyan. Ang lambat na ito ang magsisilbing filter o salaan. Kapag sumunod na ang kanin, hindi na ito basta-basta makakalusot sa dugo dahil nakaharang ang fiber. Mas mabagal na ngayon ang pag-absorb ng asukal. Pagkatapos ng gulay, isunod naman ang inyong protein at healthy fats. Yan ang inyong isda, manok, itlog o beans. Ang protina ay lalong nagpapabagal sa paglabas ng pagkain mula sa inyong sikmura patungo sa bituka. Ibig sabihin, mas matagal kayong mabubusog at mas banayad ang pasok ng asukal. Nay, Tay, sa simpleng pagbabago lang ng subo, pwede nating mapababa ang sugar spike ng hanggang 40%. Isipin nyo, parehong pagkain pero ibang resulta sa katawan. Kaya ang gintong order ng pagkain, una, gulay, pangalawa, ulam, at panghuli na ang kanin. Kapag huli nyo nang kinain ang kanin, busog na kayo sa fiber at protein, kaya mas kaunting kanin na lang ang kakailangan ninyo para mabusog. Ito ang diskarte na walang gutom, pero siguradong may proteksyon. Pero alam nyo ba, Nay at Tay, na may isa pang acidic na sikreto na lalong magpapatibay sa inyong balute? At mayroon ding gagawin pagkatapos kumain na parang sponge na humihigop ng asukal. Yan ang ating tatalakayin sa huling step, ang suka at ang 10-minutong lakad. Ang tinatawag na natural sponge at suka. Nay, Tay, narito na tayo sa ating huling gintong teknik. Kung ang unang dalawang steps ay para sa paghahanda at pagsubo, itong pangatlo ang magsisilbing inyong finishing touch. Magsimula tayo sa isang bagay na siguradong nasa kusina nyo lang, ang suka. Alam niyo ba na ang pag-inom ng isang kutsarang suka na hinalo sa isang basong tubig bago kumain ay parang paglalagay ng preno sa inyong digestion? Ang acetic acid sa suka ay tumutulong para maging mas sensitibo ang inyong katawan sa insulin. Ibig sabihin, mas madaling nagagamit ng inyong mga selula ang asukal sa halip na tumambay lang ito sa inyong dugo. Kung hindi nyo gusto ang lasa ng apple cider vinegar, kahit po ang ating ordinaryong sukang puti o sukang paombong ay may katulad na epekto. Gawin nyo itong dressing sa inyong gulay sa simula ng pagkain para double ang proteksyon. At pagkatapos kumain, heto ang pinaka-importanteng huwag nyong gagawin. Huwag agad humiga o umupo para manood ng TV. Nay, Tay, kapag tayo ay hindi gumagalaw pagkatapos kumain, ang asukal na pumasok sa katawan ay walang mapuntahan. Kaya tataas ito sa dugo. Pero, kung kayo ay maglalakad-lakad kahit 10 minuto lang sa loob ng bahay, nangyayari ang tinatawag kong natural sponge. Ang inyong mga muscles, lalo na sa binti, ay parang mga basahan o sponge na uhaw sa asukal. Kapag kayo ay gumagalaw,
kusang hinihigop ng inyong muscles ang asukal mula sa dugo para gawing energy, kahit hindi na kailangan ng maraming insulin. Isang maikling lakad lang, malaking tulong na para hindi mag-spike ang inyong sugar. Pwedeng magligpit ng mesa, magdilig ng konting halaman, o maglakad-lakad lang habang kinakausap ang mga apo. Suka sa simula, lakad sa huli. Napakasimple, di ba? Pero ang epekto nito sa inyong laboratory results ay siguradong ikatutuwa ng inyong doktor. Sa susunod na bahagi, ibibigay ko ang buod ng lahat ng ating natutunan para wala kayong makalimutan sa inyong pag-uwi. Nay, Tay, bago tayo maghiwalay na yung araw, balikan natin ang ating mga natutunan. Hindi nyo kailangang mag-diet ng may lungkot. Ang kailangan lang ay ang tamang diskarte sa ating hapagkainan. Handa na ba kayo sa ating recap? Una, palamigin ang kanin. Tandaan po, ang kanin o patatas na pinalamig sa ref sa loob ng 24 oras ay nagkakaroon ng resistant starch. Kahit initin nyo ito muli, mas mabagal na ang pasok ng asukal sa inyong dugo. Ito ang ating expressway with checkpoints technique. Pangalawa, ang tamang pagkakasunod-sunod. Huwag pakainin ng hubad na kanin ang inyong tiyan. Laging unahin ang gulay para sa fiber, isunod ang ulam para sa protein, at huli na ang kanin. Ito ang ating baluti laban sa sugar spikes. Pangatlo, suka at lakad. Gumamit ng suka bilang dressing o inumin bago kumain para sa insulin sensitivity. At pagkatapos ng huling subo, huwag hihiga. Mag 10 minutes na lakad-lakad para magsilbing natural sponge ang inyong mga muscles. 4 na simpleng hakbang, pero ang kapalit ay mas masiglang katawan at mas mababang laboratory results. Oh, di ba? Kayang-kaya niyo pong gawin ito simula mamayang hapunan. Naitay, sana po sa ating usapan na yung araw ay nabawasan ang inyong takot sa pagkain. Tandaan niyo po, ang layunin natin sa Gintong Gabay ay hindi ang pagbawalan kayo, kundi ang turuan kayo kung paano i-enjoy ang buhay nang hindi isinasakripisyo ang inyong kalusugan. Kaya simula mamaya, subukan nyo na pong palamigin ang inyong kanin o unahin ang pagkain ng gulay. Maliit na hakbang lang ito, pero malaking regalo para sa inyong mga apo na gusto nyo pang makitang lumaki. Kung nakatulong po ang video na ito, paki-share naman sa inyong mga kumpare at kumare para lahat tayo ay maging gintong malusog. Huwag ding kalimutang mag-like at mag-subscribe para palagi tayong magkasama sa inyong pagiging. Ako po si Dr. Reyna Del Sol, ang inyong kapamilya doktor. At sabay-sabay nating protektahan ang inyong gintong kalusugan. Ingat po kayo lagi. Nay at Tay, mabuhay!